So yan, bibigyan natin si sir ng laser gun. Kasi yung ilaw ni sir, ito to, isa mini driving light, spot type. So yung beam niya talaga nakafocus na kung saan siya nakatutok. Ito sa bugto. So pag naka-on to, kuha niya itaas, dalawang gilid hanggang baba. So magagamit ito pagka kunyari nga mo sir, Philippine loop ka sir. Kung mga walang tao yung lugar, mabundok, mapuno, pwede to. Advisable gamitin pagka sa mga ganun lugar. Pero pag sa mga city driving, medyo nakaka-apekto sa mga kasalubong kasi nakakasilo talaga sir. Pwede siya i-off, no? Pwede naman sir. So gagawin natin sir dito, magkaiba sila ng wiring. Mahirap gawin. Siyempre, special to para sa'yo, kaya pinagtyagaan natin. Iya, tuloy ako. Buuin. Diba? So itong bracket na to ay hindi nyo to makikita kahit saan kasi DC Monorack lang gumawa yan. Ganda tignan! Disposal. Ano ba to? Para hindi ka makaalikabukan? Oo, mainitan pati. Dalawa yan ah. Mainitan yung mga aso. May electric fan. Pati may zipper. May isana naman Oo, pala. may zipper pati. Galing. Paikot. Okay. New wheels. Ano ba? Good morning. Whew. Nakapag-vlog din ulit. Yung daily routine natin, yung ginagawa natin ng paraan. Paano magiging swabe lang. Oh, wag kayong tahol ng tahol sa mga makikita nyo sa kalsada ha. Talaga naman. Okay. Bye-bye. Bye-bye daw, bye-bye. Bye-bye. Makalimutan mo sila ba? Oh, sige. Bye-bye. Wow. Yes! Ingat! Yan ang solusyon para lumuwag ang ating schedule. Kasi ngayon sa shop wala na kaming tao. Kami ang tumututok ngayon sa negosyo. So isa yung mga dahilan kung bakit ilang araw akong walang upload. Kasi nga yung routine na ginagawa natin na bago dahil nga wala nang kaming staff sa shop, kami ang gumagawa. Kaya hindi tayo makakilos ng maayos. Kaya nagkaroon ng e-bike para makapagbiyahe si Prisha na mag-isa papunta sa shop. Malapit lang naman yung first time moto dito. Tapos nakita nyo may cage para isa kayong dalawang alaga namin. Para hindi na mag L300 palagi araw-araw. Hatid sundo. Malapit lang naman. So makakapunta siya doon sa trabaho. Makakauwi siya mag-isa gamit yung e-bike. Paraan. Now back tayo sa vlogging natin. Okay. Ngayong araw asikasuhin natin yung mga ilaw ni Daddy Spike. Tuloy tayo sa pag-prepare natin ng ating Philippine loop. Pupunta tayo ng Lugam dito sa Malolos, Bulacan. Dahil Sunday ngayon, mostly sarado ang mga shop. Pero yung shop na yun na nagbubukas, yung gumagawa para sa mga malalaking mga bikes, sa mga big bikes, is bukas daw. Dadali natin si Daddy Spike doon. Ipaayos na natin yung mga kuryente doon para makapag-register na tayo sa Philippine loop. Let's go! Baklasan. Okay, magandang hapon mga first timers. Today is ito na yung pag-aasikaso natin ng wiring ni Optimus. At dito tayo ngayon sa Nelson LED or Nelson LED. Specialty nila ang mga big bikes. Dito yan sa Lugam, Malolos, Bulacan. Shout out sa nag-comment sa akin sa Facebook na di mo na kailangan lumayo. Meron diyang nabubukas na mga big bikes sa Lugam. So minessage ko yung page at nakausap ko sila. After nun, andito na tayo. Nagpa-schedule na tayo. Nelson LED. Dito natin nila si Daddy Spike para ipaayos na, ipakabit na natin
yung ilaw sa kanya. Actually dati pa yan nakakabit sa kanya na wala lang talaga mga wiring, pero ngayon pagdudugtong-dugtungin na. Papakilala ko sa inyo si Sir Nelson. Yan, siya na may-ari nitong shop na gagawa ng ating ating electrical. Ito naninira. Ito yung naninira. So ito, dinala na natin. Ano nga ba yun, sir, yung tagline nyo? No cutting, no splicing, no electrical tape. So, No ligo, sir. No ligo. Ito. No cutting. Walang puputuling mga wiring. No splicing. No electrical tape. Ayan, nakaabang na yung mga ilaw natin dito. Yan ang ipapa-wiringan natin. Plus, itong nakakabit dito na cellphone holder na may charger. Yung charger niya ang ipapakonnect natin. Yan lang naman ang ipapagawa. Ngayon, ang challenge is, syempre, kailangan buksan si Daddy's Bike natin. So, yun ang papanoorin natin kasi hindi pa naman ako nakakita ng laman kung anong itsura ng nguso, ulo ng XADV. Okay, baklasan na tayo dito. Siguro nagtataka kayo kung bakit hanggang ngayon di ako umaalis. Ang Philippine Loop natin, na-postpone siya ng 2 weeks kasi nga may event tayo sa Kobe. Si Kobe ang magpapa-Philippine Loop sa atin. Sponsored yung Philippine Loop natin ng Kobe tsaka ng Primax. Yung event namin is Kobe. So kailangan nandun ako. Di pa pwedeng wala ako dun. Kaya after na lang ng event, siguro mga 16 or 17, jump off na tayo ng ating Philippine Loop. Kaya medyo lumuwag-luwag yung oras natin para asikasuhin yung ating motor. So yan, bibigyan natin si sir ng laser gun kasi yung ilaw ni sir, ito to, is a mini driving light, spot type. So yung beam niya talaga nakafocus na kung saan siya nakatutok. Ito sa bugto. So pag naka-on to, kuha niya itaas, dalawang gilid hanggang baba. So magagamit ito pagka kunyari ka mo sir, Philippine Loop ka sir. Kung mga walang tao yung lugar, mabundok, mapuno, pwede to. Advisable gamitin pagka sa mga ganung lugar. Pero pag sa mga city driving, medyo nakaka-apekto sa mga kasalubong kasi nakakasilo talaga siya. Kasi Pwede siya i-off, no? Pwede naman sir. So gagawin natin sir dito, magkaiba sila ng wiring. So kung depende sa lugar sir, sa kalsada, itong gagamitin mo, ito. So may choice ka sir kung ano yung ano sir. Sige. So yun, pagka madilim na madilim, advisable talaga ito. Lalo ako mag-isa ako. So sir, Yan ang kailangan. Kasi sa Philippine Loop kasi talagang may siguro mga 40% na dadaan talaga tayo ng kabundukan na wala tayong kasabay ng mga ibang nagbumotor. So doon kailangan natin ng mas maliwanag na ilaw. So maliwanag naman na to. Maliwanag din, pero yung ilaw na bibigay sa atin ni Sir Nelson is ito naman yung flood type na ilaw. Sabi mo sir, no, na kumbaga wala ka naman kasalubong, wala kang kasabayan, kitang-kita mo lahat sa paligid mo. Malaking tulong din yan. kasi nga nabanggit ni sir, magki-Philippine Loop siya. So sabi niya, i-wire lang to. So sabi ko, dapat bigyan natin isa pang ilaw si sir para safe na rin si sir makabalik rito. Oo. Sir. Ayos. So yun. Maraming salamat sir ha. Sir, thank you sir for trusting Nelson Redson. Thank you sir. Oo, shout out sa ating mga malulupit na wiring boys. O yan boss, anong tawag dyan? Ito po yung ating balas ng ilaw yan. Ito na po yung harness. Ongoing yung ating ilaw. Shout out po na sa kanila dito at na bigyan tayo ng kape. Okay, pag-usapan muna natin yung ilaw. Sa mga loops, for example, itong Philippine Loop itong ginagawa natin, isang pinakamahalaga, pangalawa, sa dapat nakakondisyon palagi yung motor ninyo is yung ilaw. Siguraduhin na maliwanag talaga yung ilaw na gamit ninyo at matibay. Yung hindi bibigay. Kaya ganito yung mga ilaw natin. Kasi di ba mayroon tayong dalawang set ng ilaw. Yung isa is yung pang city driving na yung linya ng ilaw is ganun. Ito yung gagamitin sa city. Tapos yung isa is yung pang bukas para sa lahat. Para saan yun? Kasi nga para mas lumiwanag yung dinadaanan natin na hindi lang basta kalsada yung nakikita natin. Yung nakikita ko. Especially kapag nasa kabundukan tayo, kailangan maliwanag. So alam kong hindi siya okay na
sobrang silaw ng motor natin. Pero sa sitwasyon na tatakakin natin na biyahe na napakahaba at iba-iba yung dadaan natin, syudad, direktang highway, zigzag, kabundukan, kailangan talaga natin ng sobrang maliwanag na ilaw. So magiging responsable na lang tayo na kapag may kasalubong, magpatay tayo ng ilaw natin. Napakalaking tulong yan. At yan talaga ang isa sa magbibigay ng kaalwanan ba ng biyahe mo. Yung vision mo ba sa kalsada, lalo na kapag gabi at maulan. Dito naman bro ay anong mga nagaganap dito? Dito po gawaan po natin mahalagang harness. Production area. Production area. Diyan ginagawa yung mga wirings bago ikabit doon sa ating motor. Kumbaga diyan binubuo. Shoutout sa circuit sir, baka naman. Ano yan? Brand ng ano? Ng wire? Wire sir, wire terminal sir, lahat yung circuit gamit na. Ayan, circuit. Oh, yan, shoutout na sa circuit. Oh, sponsoran nyo yung shop na to. Padala nyo ng maraming ganyan. Kasi may mga wire daw na akala mo hindi putol, pero sa loob napuputol. Yun ang problema sa ibang wire. Kaya kailangan ng magandang klaseng wire talaga. Yung wire na ginagamit nila, yun. Matibay. Drifting! So ayun na, nakabit na ilaw. Ano to? Kasi kulay puti ito, no? Puti lang ito. Puti, dilaw. Combination. O, diba? Sinusundan ko ng ilaw mo, bro. Double B, on the moves! Ilaw na ng cellphone ng ano? Paraan. Also ito sa charger, ito yung sa switch. Problema sa amigo. So yan bro, kanina yung binubuo nyo dun, di ba, sa lamesa? Yes sir. So ito yung binuo nila doon. So ayan, makikita nyo nga na walang, ano yan, electrical tape, no cutting, no ano man. Kumbaga parang plug and play na lang mangyayari. That's right man. O, di ba? Bali bro, yung apat na ilaw na yan, isang switch na lang sila. Magkahiwalay yung isang ilaw, isang switch. Para meron tayong choices. Hindi nagsasabay-sabay. Magbubukas lang tayo ng ilaw kung anong ilaw yung kakailanganin natin. Motor pang kalawakan. 7:35. Okay, 7:35 ng gabi. Ayan, binabalik na. Isa-isa ang mga kaha. Pero pasilip ko muna sa inyo yung mga kable ha. Ayan o. Tignan nyo kung gaano kalinis. Meron ba kayo nakikitang bakas na may kulay na mga kuryente dyan? Wala. O, diba? Napakalinis. Akala mo, ano siya, mga stock wirings, diba? Ganyan siya kalinis. So, ayan. Lahat ng mga big bikes, sinikahit ko. Dito kayo magpagawa. Magpakabit kayo ng mga LED lights ninyo sa Nelson LEDs. Alam nila yung ginagawa nila dito. Ginagawa talaga nila yun para sa mga big bike. Kaya nandito tayo. Yun, ibabalik lang yung mga kaha niyan. And then yung bracket dito. Silikuran yung box natin. Tapos mamaya ay ina-testing na natin yung ilaw natin. Kahit dito na lang siguro. Mabusisi din bro do. Napakadaming clip no. Hindi naman. Sakto lang sir. Sakto lang. Anong motor ang napakadaming clip? Clip, tsaka tornilyo sir. Tsaka tornilyo? Ay yung ano, yung AK. Isang daan siguro may git. Oh? May puti, may dilaw, tapos mix ng puti at dilaw. Kabilaan niya. Yung bracket natin, bukas pupunta tayo kay DC, kakabit na natin yung bracket natin sa harapan. Oh, yan na pala yung bracket, yung kakabit. Pasilip lang muna. Kasi bukas, sa dulo ng vlog na to, kausap natin, kasama natin si DC Monora. Kaya explain niya sa inyo kung paano niya ginawa yung special bracket na yan para sa atin. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam sa XADV ay kapag nagpapakabit kayo ng ilaw, hindi naman kailangan tanggalin pala yung pinaka-nguso, yung harapan. Itong likod lang, yung harapan natin ng dito. Yan lang ang tatanggalin. Tapos kaya namang dukutin bro, no? Dukot-dukot lang. Okay. Picture mo na, picture. Tapos na eh. So 9 PM finally, natapos na ang ating electrical sa ating mga mini driving light. Ayan si Sir Nelson. At yung mga, yun nga, yung sa cellphone holder ko na charger na ilagay na. So ngayon,
Since tapos na, halika muna dito bro. Ito, si bro Justin, tsaka si bro, ano to? Asti, Buboy. And Buboy, shoutout sa kanilang dalawa. Sila ang dalawa ang kanina nakita nyo naman yung mga nagugupit-gupit sila, nagdudugtong sila ng mga wirings. Nakita nyo naman kung gaano kalinis yung gawa nila, na parang pag tinignan mo yung mga wiring na ginawa nila, parang stock kasi wala kang makitang kulay ng mga wiring. Talagang malinis, wala kang makitang dugtungan, o basta maganda yung gawa. At masarap sa pakiramdam na binalik yung mga kaha, tapos parang sa isipan ko, nai-imagine ko lahat ng wires na sobrang linis sa loob ng motor. So ayan, Sir Nelson, maraming salamat. Pasensya na lang kung sasabihin ko, pero kailangan ko sabihin to para pasalamatan si Sir Nelson at yung shop niya, at lahat sila dito, yung anak niya, si Buboy. Ayun nga, magbabayad na nga sana kami, pero sabi ni Sir Nelson, wag na. Nakakayaman, pero big shoutout sa Nelson LED na shop na to, na ito nga yung craft nila dito, yung specialized talaga sila pagdating sa pagkabit ng mga wirings. Small bikes, mapa-big bikes, ginagawa nila dito yon. So ulitin, Sir Nelson, at sa kabuuan ng Nelson LED Car and Motorcycle Accessories ba? Tama ba? Ayun, nagpapasalamat ako. Napakalaking suporta, napakalaki ng bagay na ginawa nyo para sa akin sa magaganap kong Philippine Loop. Ito, kayo ang nag-ayos ng ating mga ilaw para sa gagawiting motor natin sa Philippine Loop. Sabi ko nga kanina, napakalaking bagay para sa isang Philippine Looper na babiyahe, na maganda talaga yung ilaw. Malaking, para yung sa safety, 100% safety is yung ilaw, especially sa gabi. Kasi pag gabi, marami nangyayaring bulagaan dun eh. Especially, hindi ko naman kabisado. Doon naikot ko na yung Pilipinas, alam ko na yung dadaanan ko, pero hindi ko kabisado yung lubak kung kailan ako gugulatin. Kaya, mas maganda na meron tayong ilaw na maganda, setup ng ilaw na maganda, para malayo pa lang, makikita na natin yung kondisyon ng kalsada. Safe tayong bumabiyahe. Kaya dito na lang ang may susukli natin sa kanila. Follow ninyo yung page, Facebook page ni Sir Nelson, Nelson LED Car and Motorcycle Accessories. Yun na lang ang ibalik natin bilang pagpapasalamat sa kanila, na i-follow na nila yung page nila. Tapos especially yung mga kaibigan ko dyan, mga naka big bikes na gusto magpalagay ng mga ilaw. Trusted sila magbukas ng mga kaha ng mga big bikes ninyo para i-install yung mga ilaw ninyo. So, ayun, next natin, kung nakita nyo yung mga brackets na to, pag-uusapan natin yan. Pupunta tayo ng DC Monorack at i-explain ni DC Monorack kung ano yung ginawa niyang customized na bracket para dito sa Daddy's Bike natin. Maraming salamat po. Sir, maraming salamat. Ay mga bro. Yee! Ito, may yari ito eh. Huwag ka na. Ito rin. Thank you. Okay, nandito na tayo sa DC Monorack. Ito na yung dinagdag sa harap ng bracket natin. Di ba yung dati is putol yan. Tapos nag-decide kami ni Jones na mas maganda na diretso na lang. Mas pinaabanti ko dito para at least, di ba, guard talaga siya. Pwede sana namin pasundin dito kaso masyado na nakatingala. So kayo naka-abante siya dito para kung ano man yung pwedeng bumangga sa kanya, maprotektahan niya. Ngayon, mas dumoble yung tibay nito kasi magkakadugtong na yung mga bakal. Di ba? Kaya na. Ngayon, suskruhan na lang natin yan. Pero sabi ni Kuya, ay papipinturahan muna niya para magpantay yung kulay. Kasi pinarevise to ni DC Monorack. Ngayon, pipinturahan ulit. Tapos, isuscrew natin yan and then all goods na. Tapos na ang ating project bracket. Gawa ng DC Monorack sa atin, customized for Daddy's Bike. Tara. Ha? Pagka binaklas mo yan, papahirapan ka niyan. Okay, sama tayo. Itutur ko kayo. Si Bro DC kasi nasa loob, busy siya. May inaasikaso. Kaya hindi ko na muna inistorbo. At busy talaga yan. Sipin nyo kahit busy yan, nagawa niya tayo ng bracket. Sama ko kayo dito sa loob kung saan ginagawa yung pagpa-powder coat ng DC Monorack sa mga brackets nila. Ang last part ng video na to, next natin dito is ano na, okay na tayo.
Ito, oven yan para sa mga konting pinipinturahan. Ito yung pinakamalaki sa lahat na kaya magkarga ng daan-daang bracket. Yun o. Powder coating. Nag-iba kulay niya, no? Ito ang ating produce na bising-bisip. Curious sila eh, dami nagandahan eh. Sabi na ganda. Oo! Mahirap gawin. Siyempre, special to para sa'yo. Kaya pinagtyagaan natin. Nahiya tuloy ako. Buuin. Di ba? So itong bracket na to ay hindi nyo to makikita kahit saan. Kasi DC Monorock lang ang gumawa niyan. Sa'yo lang ito meron. Bukod sa mahirap. Para ikaw lang meron. Para ako lang ang meron. Hindi ko alam kung gaano kabigat ang kayang kargahin niya, pero top box naman nagbibigay natin. Pero yung idea na at looks na ginawa ni Bro Joms ng DC Monorock, siya yan ha, siya si DC Monorock, is binagay niya sa looks ng XIDV para mag-complement ba yung design. Tapos talagang tinudohan niya yung mga brackets dito. Yung bigat dito, may tutusok dito, may suporta. Basta makakapal yan. Tapos yung sa harapan din, ganoon din. May logo nga ng DC. Tapos yung kanina nakadilugtong. So wag nyo hanapin sa Shopee, wala. Meron na pala. Oh, dilagdagan. Ayos. Nung gumawa, kasi sabi niya kulang yung ilaw mo. Oo, ayos. Kinabitan niya. Tapos, lakas. Ha? Lakas. Lakas niyan. Ginagawa niyang araw ang gabi. Wow. Gusto ko mag-thank you DC Monorock sa suporta. Malaking bagay na ginawa niya dito sa motor natin. Saka syempre, nakaka-proud na yung kinakabit natin sa mga motor natin eh DC Monorock. Alam niya naman yan kahit dati pa. DC Monorock. Kaya thank you bro ha. Thank you. Ingat kuya ha. Philippine Loop. Oo. Tandaan lang. Sige. Tapos mo na may pag-iingat. Makabalik syempre. Diba? Tama. Kailan ka balak mo? 17 na. 17. May ano kasi, may 15 pa akong event ng Kobe. Pero dapat Ilang nakaalis na linggo ako. mo target? 2 or less. Kaya. Yun! Ganda tignan! Oh. So, ikira na lang yan. Tapos ready to go. So, all goods na yung motor natin. Next natin gagawin, magpa-register na tayo ng motor. Pati tayo sa Philippine Loop Adventure.